Ayun. So yun ito yung part 2 natin mga kapogi. Okay. So yun lang natin. Yan. Tapos set lang natin siya ng 20. Subukan lang natin muna 20. Okay. And then test natin mga kapogi. Papakita ko sa inyo yung ano niya mga kapogi. Yung kapit niya. Papakita ko sa inyo. Yan naman ito. Walang tagahawak. Okay. So ito siya mga pogi dinulong dulo ko so maliwanag na makikita nyo yan mga kapogi sa 20 yan kapit na kapit mga kapogi, sobrang kapit na yun natanggal. Okay, so pwede nyung taasan pa para mas kapit siya. I think 25 tingnan natin 25 alam ko 25 ang lakas na Okay, ang ganda na ito mga kapogi Kasi tuloy-tuloy pwede. Wala akong tagahawak Hirap. Ayun, bilis kumapit. Okay. Ayan na yung result niya sa 25 mga kapogi. Ayan. Okay. Sobrang yun. Tatanggal pa rin mga kapogi, okay na yung kapit niya Spot weld natin. Okay naman. Yan natin ang 30. Pero mga kapogi yung setting nyo rito hindi yan ang magiging setting nyo. Depende yan sa ginagamit yung battery mga kapogi. Actually ang napanood ko rin to 22 lang ang setting nata nila so ito 30 na pero mga kapogi tsaka grabe naman to. Okay, 30 yun ang ganda niya na yun pangatlo kapogi, nakikita niyo yung pangatlo yun na. Okay, so ang kinaganda nito mga kapogi, sabi ko nga sa inyo pwede nyo siyang ituloy-tuloy. Teka, saan na ba yung ko? Pwede kasi siya tuloy-tuloy. Maganaw ko ng tuloy-tuloy mga kapogi Kasi yung mga portable na spot welding, hindi nyo maasahan yung mga kapogi. Kung gusto nyo magsisimula pa lang kayo mag-DIY, huwag nyo nang tangkain pang bumili. Kasi hindi siya worth it mga kapogi Yun yung mga pang beginners lang. Kahit ilang sunod-sunod yung mga kapogi, tuloy-tuloy pwede. Walang problema So, medyo ang pansin ko rito, medyo may konting init siya pagka mababa yung battery yung ginagamit. Kasi nga, masyado siya na-prepare sa maglabas ng kuryente kapag yung battery niya mahina. Okay? So, I suggest na yun, sa susunod mga kapogi, pagbili ko ng 7,100, iyan ko sa inyo. Ayan na, tuloy-tuloy So kahit ilang spot weld pang nyo rito, tuloy-tuloy, ilang battery yung spot weld nyo, walang problema. No worry kayo pagdating sa spot weld. Ayan mga kapogi kita nyo naman napakakapit So yan, 30 yan. So subukan natin ng 40. Yan. Mga kapogi, etong setting na to sa 2200 mAh lang na battery yan Iba yan mga kapogi pagka yung pakalakas na. Lagay ko dito mabubutas na. Sobra init na. Nag-iinit yung mga sobrang init. Kasi ito mga kapogi na testing ko na to sa 2SM na battery. Hindi siya nag-iinit mga kapogi Ideal talaga sa kanya yung high CCA na mga battery. Okay? Ayan na. Setting niya 40. 41. Ayan na. Goods na mga kapogi sa 40. Naputol na mga kapogi. Sobrang kapit niya. So
So setting na 40 sa ganitong 2200 mAh na RC battery. Mga kapogi, RC battery lang yan ha. Kaya sa mga nagdi-DIY, mga kapogi, malaking tulong to. Setting nyo mga kapogi. Nakikita nyo 41. Tingnan nyo battery. Diba? Napaka-portable. Ayun, nag-off siya. Automatic off siya. So, napakaganda nito mga kapogi sa mga nagdi-DIY dyan, no? Siguro, I could suggest na lang na yung mga battery wires na to, papalitan ko. In the future, no? Kung talagang kakailanganin ko ng mag-build na maraming battery. Yun ang kahalagahan nga, mga kapogi, no? Na nag-aaral ka ng electronics kasi marami kang kayang gawin mga kapogi, no? Tulad nito, ito yung mga nasa market na mga wires, no? So, alam mo na nagiinit siya, pwede mo siyang palitan mga kapogi, no? So, kung ano yung problema mga kapogi, madali mo itong maiintindihan, madali mo itong magagawa ng paraan. And isa pang naisip ko rito mga kapogi, gagamit ako ng supercharged capacitor dito, no? So, yun yung naiisip ko na pinaka the best na gamitin para hindi naman masyado mapersa yung ating mga batteries, no? So, bibili ako ng supercharged capacitor at saka yung 7100 mAh and then i-update ko kayo kung alin yung mas maganda mga kapogi. I think itong 2200 mAh okay na to once na mayroong supercharged capacitor. Yun yung number 1 na makakatulong dito para hindi nagiinit yung mga components niya, no? So pag may supercharged capacitor yan, for sure hindi magiinit yan, no? So yun yung sa akin theory pa lang, no? But anyway, iba pa rin yung talagang i-actual natin siya, no? So yun lang mga kapogi. Babalitaan ko kayo ulit sa kapag nakapag-order na ako, kasi actually kadadating lang nito mga orders ko na to, no? Ngayon ko pa lang to sinubukan. Yun. And syempre pagka naman napapanood natin, nakakuha tayo ng idea, yun, madali natin tong napag-aaralan. So yun mga kapogi, no? Sana support nyo din yung aking YouTube channel mga kapogi. Ano siya, Pinoy Tech, paki-search nyo na lang. Profile natin dun yung battery, no? Kasi ito talagang battery na to, ito yung gusto kong i-market, no? Kasi para sa akin ito na yung next generation battery, motorcycle batteries natin. So yan lang, have a good day mga kapogi.